Hello mga katropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. Yung vlog natin mga katropa, ituturo ko sa inyo ngayon paano magkaroon ng repeating numbers sa Excel mga katropa. From non-formula to formula mga katropa. Gulo ko. So pag hindi ka gagamit ng formula hanggang sa paggamit natin ng formula. So kung paano yun mga katropa, intro na tayo, talo na tayo agad sa tutorial natin. So, ito mga tropa. So, nakikita nyo na yung column headers ko. Ito yung mga gagawin natin. So, ano yung click and drag? So, kunyari, 1. Lagay ka dyan na 1. Click, tapos ito, kung nakita nyo, nagbago na yung cursor ko, drag. Ibig sabihin, kung ano yung nasa taas niya, kukopyahin nyo lang. Yan yung click and drag. So, repeating numbers na siya. Ganyan lang kasimple yun. Control, Enter. So, highlight natin yung data natin kung gusto natin na lagyan ng data. Pindot ka dyan, kunyari 1. Then, hold Control, then Enter. Para makopya niya pababa lang yung data mo. Ganun lang siya kasimple. Next mga katropa is equals. Ano ba equals? So, magsulat ko muna dyan 1. Then, equal. Then, i-reference mo siya dun sa unang data mo. So, ibig sabihin mga katropa, nililink mo yung cell na to dun sa itaas ng cell. Ay, nakalink siya. So, yan yung equals. Tapos, copy down mo na lang yan. Sabihin, lahat ng data niya naka-link sa bawat itaas ng cell. Ayan. So, yan yung equals. Linking ng cell. Blank. Kunyari, ito, 1, 2, blank, 3, 4. So, yan yung blank. Okay, so may mga blank dito, mga tropa. Pero gusto natin lagyan niya ng data. So, i-highlight natin to. Then, press Ctrl G. So, lalabas to, special. Then, blanks. Click nyo yung blanks. Then, click nyo yung OK. So, ma-highlight lahat ng blanks. Then, press nyo yung equal, then click nyo yung nasa taas, then hold control, then enter. Kita nyo mga tropa? Gets nyo ba kung paano kayo? So, ganyan yung blanks mga tropa. Then, yung autofill mga katropa is ganito. Click natin yung 1, then gagamit tayo nitong equals. I-link natin dito. Same ito. Then, i-link natin dyan. Then, highlight natin to. Then, i-copy down natin. Okay? So, nakita nyo mga tropa? Yan yung autofill. Yung itong, ayan mga tropa, cursor na to, yan yung sinatawag na autofill option. So, yan siya. Ganyan yung autofill. Yan mga tropa, yung sort is ganito. So, magsulat muna tayo ng 1 to 4 dito. Yan. Then, i-highlight natin yung data natin. Hold natin yung control. Then, i-highlight natin pababa. So, kita nyo mga tropa, kinaping niya ng 1 to 4, 1 to 4 lang yan. Okay? So, habang nakaselect siya, right-click, sort smallest to largest, or pwede din dito mga katropa. Data, sort, then lalabas to, expand the selection or continue with the current selection. Pag itong pinili nyo na expand, kasama lahat ng columns na yan. So, ang gagawin lang natin, continue with the current selection lang. Then, sort. Tapos, yan. Sort sa values sa smallest to largest, then click OK. Para may repeating numbers ka. So, yan yung sa sort. Then mga tropa, ito na yung formula. Mag-start tayo sa combination ng row and integer function. So, kung makikita nyo dito, meron ako ditong numbers. Ito, yung 12 natin, yan yung number of rows. Then, ito yung integer natin. Yan yung number ng magiging minimum and max natin mga tropa. So, ayan siya, number 3. So, ngayon mga tropa is, so, equals row. Then, ito mga tropa, open parenthesis. Then, ito yung head niya. Then, close. Minus 1. So, yan siya. Then, enter. So, yan. Tapos, highlight natin yung pababa, mga katropa, hanggang dito sa 11. So, yan. Tapos, mga katropa, pagka pinasokan natin ni integer, yan. Tapos, dalawa to. Kasi, i-close natin to. Saka, ilalagyan natin ng divided by 3. Then, close.
plus 1. So, yan yung formula natin mga tropa. Ibig sabihin, mina-minus 1 niya dito yung row head natin, column head natin. Then, yung 3 na dinivide natin, yan yung integer natin na tigta-tatlo bawat para magpalit siya ng number. Then, mag-a-add siya ng 1 bawat palit niya ng number. Then, enter. Then, copy down natin to. Okay? So, nakita nyo na. 1, 2, 3, 4. So, ganyan gamitin yung row function with integer function. Okay? Ganyan yung formula niya. Then, yung sequence function, mga katropa, simple lang. Equal sequence. Yan. Then, yung row natin, mga katropa, is 12. Then, column natin is isang column lang. So, leave natin as blank yan. Then, mag-start tayo sa 0. Yan, mga tropa. Then, step natin is 1. 1 step lang. Then, enter. So, nakita nyo, ganyan siya dahil gusto natin repeating numbers, papasok natin ngayon si integer. So, yan. So, divided by 3. Close. Then, plus 1. So, ayan siya. Nakita nyo, mga tropa, nagbago na siya. So, yung divided by lagi natin, mga tropa, is para mag-whole number yung data natin. So, yung plus 1 is bawat palit niya ng series or nung bawat pangatlo, yun yung nag-a-add siya ng 1 number. So, yan siya, mga tropa. Okay? Rand array is ganito lang siya. Rand array, so yung row niya, mga tropa, so naglagay na ako dito ng number of rows, so yan, 12. Then yung column natin is as is natin siya na default, which is 1 column lang. Then, minimum natin, mga tropa, is ito. Yan, so by 3. Then, yung max natin is 3 lang din para wala siyang choice. Kundi ulitin niya lang yung number na yan. Then, close, then enter. So, yan siya. Ganyan lang yung rand array. Last, mga katropa, is yung if function. So, yung if function is, yan, ganito siya. So, nagsulat ako dyan ng 1. Then, equals, tapos yan. Link natin dyan. Then, ito is i-link din natin dyan. Okay? Ngayon, dito, mga katropa, mag-if function tayo dito. So, if, yung logical test natin, if ito is equal to dito, yan. So, yung una at yung end ng series natin. Then, value if true is ito. Yan. Then, magdadagdag siya ng 1. Para mag-add siya ng isa. Para magbago siya ng number. Okay? Then, if false, ito lang ang ibibigay niya. Okay? So, yan. So, kung hindi equal to, hindi equal yung J2 at J4, yung beginning and end niya, ang ibibigay niya sa yung number, pag value if true is, i-add niya ng plus 1. Pag false is, i-as-is niya lang kung ano yung number na nasa end. Okay? Then, enter. Then, i-copy down natin. Yan siya. Okay, so repeating numbers, repeating numbers, repeating numbers. So, ganyan lang, mga katropa, yung paggawa ng repeating numbers sa Excel. So, sana may natutunan ka. At kung may natutunan ka, huwag mo kalimutang hit yung like button. Share mo itong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And lastly, don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!